Yo, what up? This is Pogsbert. Welcome back to my channel. Pasensya na at ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. So, medyo na-busy lang tayo sa dami ng gawa this season. Kaya hindi na ako nakakapag-vlog, no? So, today, wala akong maisip na content kundi turuan kayo kung paano ang diskarte ko sa proper na pag-heat press, no? Disclaimer lang po, kami po ay hindi professional na mananahi. Lahat po ng aming ibinabahagi ay base lamang sa aming karanasan at kaalaman. Masaya po kaming nakakatulong. Para quality yung heat press natin. Kasi mag-heat press ako ngayon, so ito na yung i-content natin ngayong araw. No? Sa mga nag-uumpisa dyan, at sa mga medyo matagal naman na at expert na, pwedeng skip nyo itong video na to. Pero sa mga baguhan, bigyan ko yun ng tip, no? So, let's go. So, yun nga. So, tip number 1, pagka na-print na po yung ating design, no? So, galing sa printer, na-print. So, advisable ko na kailangan at least mga isang araw bago nyo i-heat press para matutuyo. Pero may mga design naman na lalo na pag mga rush kayo, pwede nyo na siyang heat press. Gaya na ito, manipis lang yung design na to. Pero kung may mga, yung printer nyo, depende po kasi sa printer kung medyo darker, medyo basa yung ink, no? Ito kasi ito yung tuyo to. So, isang araw naman na to, may mga ink kasi na basang-basa. So, advice ko is, tuyong-tuyo muna bago nyo i-heat press. So, yun yung tipo natin, kailangan tuyo bago nyo i-heat press. Tip number 2, yung temperature, kailangan saktong-sakto, hindi sobra, hindi kulang, kailangan sakto. So ako, ang gamit ko is, yung settings ko sa heat press, yung init, 200 Celsius yung init niya, 35 seconds. Ulitin ko, 200 by 35 seconds, no? Kasi dati sinubukan namin 220, 60 na, anong tawag doon? Naluluto ng sobra, overcook, yung black nagiging brown, yun yung unang namin naging problema. Marami rin comment nun sa group namin na ganun ang nangyari. Nagiging brown yung black nila. So, natulungan ko rin kahit paano ng iba kasi kino-comment ko 200 sa 35. So, yung tip natin, number 2, yun ay 235 seconds lang ang heat press. Hindi sobra, hindi kulang. Ayun, dito tayo sa tip number 3. So, bigyan ko kayo ng hanggang tip number 5 na maisip mo. Tip number 3, kailangan sakto yung, pakita ko ha. Kailangan sakto yung pressure, yung adjustment, ito nakita nyo. Kailangan sakto yung press niya para sakto rin yung pagkaka-result. So, yung pagkakaipit, kumbaga, ito, sa amin, preferred namin, nilagyan namin ng tela kasi manipis lang po yung foam niya. So, nilagyan namin ng patong-patong na tela. So, depende na lang sa inyo sa pag-adjust, no? Para walang spot na bakante, napipress ng maayos. So, yung tip number 3, kailangan sakto yung pressure. So, ito, malapit nang mag 200 yung aking temperature, 193 tsaka 35 seconds. So, antayin ko na lang 7 seconds. Let's G na, mag-heat press na ako. So, tip for proper yung pag-angat ng papel doon sa tela. Para, kailangan hindi siya kumuskos. Kasi pagka bumalaw siya, pag-angat nyo medyo mabilis, magkukuskusan, kakalat yung ink. Kailangan pag-angat nyo, mamaya papakita ko. Pag-angat, hindi gumalaw yung papel doon sa tela. Tapos, pag ganon yung hila, hindi pag ganon. Para hindi kumaskas. Pag kumaskas yan, dahil mainit, kakalat yung tela. Yun yung pangit doon. So, ang proper natin, kailangan malinis pag ganon. So, tip number 5, paglagay po ng tela, kailangan nakatalikod, hindi siya nakaharap. Pag nakaharap, lilipat po yun. Doon may dadami yung reject nyo. So yun lang, hanggang doon lang. No? Kung may question kayo, comment nyo lang below para ganahan tayo sa paggagawa ng content. And also, kaya up naman, subscribe yung ating channel para marami pa tayong turo para sa mga baguhan. Let's go! And pakita ko yun sa inyo kung paano yung pinaka-actual na heat press natin. No? Dahil hindi nakapasok yung tao ko, ako na yung titira. No? Ito yung ating mga sample. Oh. Gilas Pilipinas. Ito yung aming NBA cut. Sa mga gusto rin matuto ng NBA cut, meron tayong tutorial dyan. No? Ulitin ko, pa-subscribe naman para makaabot tayo ng 1,000 subscriber. No, tulungan po tayo. Kung may YouTube channel kayo dyan, drop na lang din. Kaya copy natin. So, let's go. More sales po sa ating mga ka-jersey. So, ito po yung actual natin. Pakita lang natin sa inyo. Sa mga baguhan, no, sa mga datihan, pwede nyo na-skip to. So, kailangan flat na flat, walang yukot. So, ibang strat, ano din yan, ha? Dagdag ano rin yan. Kailangan flat na flat. No? Para walang spot. Yung na nga pala yung tao ko dyan, so siya na yung pinahit press natin si Tropang Lazar. So check nyo kung paano yung result nyan. Tingin ko yung init nya 200 Celsius and 35 seconds. So ayan po, napaka-solid yan. Thank you, shoutout sa Team Ibayo na walang sawang lagi nagpapagawa sa amin. Kaka-champion lang nila, nagpagawa na ulit ngayon. Kita nyo naman, di ba, napaka-pulido. Walang spot na mga blanco, kumbaga lahat po na press yan. So sa mga nagbabalak magnegosyo ng jersey, pasyalan nyo lang ating YouTube channel and pakisuporta naman para sa mga marami. So ito yung result. Kita nyo naman, no? Quality naman, no? Shoutout sa Team Ibayo. Suki natin. So hanggang dito lang. Thank you.